Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Hindi mapupunta sa kurakot ang pera ng bayan. Yan ang sinisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang pirmahan bilang batas ang 6.7 trilyong pisong pambansang budget para sa 2026. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guilya. Kasama ninyo kami sa layunin tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Yan ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang lagdaan ng 2026 General Appropriations Act na naglalaman ng 6.79 trillion pesos na pambansang budget sa gitna ng patuloy na paghabol ng pamahalaan sa mga pinaniniwalaang kinurakot na pondo ng bayan mula sa mga sangkot sa flood control scam. Inilarawan ng Pangulo ang pambansang budget na sa sentro sa human capital ng bansa at hindi makukurakot. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Pinakamalaking bahagi pa rin ng budget ang napunta sa sektor ng edukasyon na may 1.345 trillion pesos. Ang sektor ng kalusugan ay tatanggap ng 448.125 billion pesos, 297.102 billion pesos para sa agrikultura at 270.18 billion pesos para sa social services. Ayon sa Department of Budget and Management, inaasahang gagamitin ang pondo ng education sector para sa paglikha ng 32,000 teaching positions at 32,000 non-teaching positions sa mga public schools at pagtatayo ng classrooms. Bahagi naman ng pondo ng health sector ang ilalaan para sa Universal Healthcare Fund kabilang ang zero balance billing at pag-hire ng mga doktor at nurse sa mga pampublikong ospital. Ilalaan naman ang pondo ng agrikultura para matutukan ang food security sa pamamagitan ng modernisasyon ng pagsasaka, pangingisda at supply chains. Ang budget para sa social services ay nakalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad na tinamaan ng kalamidad o sakuna. Samantala, ipinahayag ng Pangulo na vinito niya ang ilang panukalang proyekto sa ilalim ng tinatawag na unprogrammed appropriations na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. Ang unprogrammed appropriations sa mga proyektong naka-standby lamang at maaari lang pondohan kapag lumampas sa target ang kita ng gobyerno o kung may dagdag na pondo mula sa foreign grants. Git ng Pangulo, ayaw niyang hayaang gamitin ng mali ang mga unprogrammed appropriations na minsan ay tinuturing na isang backdoor para sa discretionary spending. Inisa-isa naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga programa sa unprogrammed appropriations na tinanggalan ng pondo. There are roughly 10 items in the unprogrammed fund. Ang tinanggal yung budgetary support to GOCCs, ang halaga niyan roughly 6,895 million. Yung fiscal support sa CARS program na 4.320 billion. Insurance for government assets na 2 billion. Prior years LGU shares na 14 million. RACE program 250,000. GOP counterpart sa foreign assisted projects sa 35 billion 769 million, payments of PS requirements na 43 billion 245 million na nakapaloob na sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan at natanggal na rin naman I think during yung sagip, wala na yung 80 billion na sagip. Wala na rin yung Nampeday property na 210 million. Public health emergency benefits na 6.7 billion. Marawi siege victims compensation under the NEP then was 2 billion. Ayon kay Recto, narito naman ang nasa 150 milyong pisong halaga ng programa sa unprogrammed appropriations, kabilang ang support to foreign assistance projects, revised AFP modernization program at risk management program.
Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Inaresto ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si retired Air Force Major General Romeo Poquis kaugnay sa kasong inciting to sedition. Narito ang report. Paglapag pa lamang sa NAIA Terminal 3 mula sa family vacation sa Bangkok, Thailand, pasado alas 8 ng umaga, isinilbi ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang warrant of arrest laban kay retired Air Force Major General Romeo Poquis. Kasong inciting to sedition ang warrant na isinampa ng Department of Justice na ibinaba naman ng Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Case has been referred against him for inciting to sedition, and itong case na to that was referred by the Criminal Investigation Protection Group ay inusig sila sa prosecution office in coordination with DC-20, and at the same time ngayon lilitisin na siya kasi meron ng warrant. Si Poquis ay kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon at convener ng UPI, isang organisasyong binubuo ng mga retiradong opisyal ng militar na aktibong nakikilahok sa mga pagkilos at protesta laban sa mga isyu ng pamahalaan, partikular sa irregularidad sa flood control projects. My fellow Cavaliers, this is the moment when the country looks to us again, not for power, not for force, but for moral leadership. Let our indignation be heard. Let our outrage be unmistakable. Let us prove that the PMA still produces men and women whose integrity cannot be bought or silenced. Let's stand up, speak up. Let us reclaim the honor that shaped all of us. Ayon sa abogado ng retiradong general na si Attorney Ferdinand Topacio, garapalan na umano ang ginagawang ito ng administrasyon ni hindi man lang daw sila pinahintulutang makausap ang kliyente. Malinaw na paglabag sa batas. December 5 yung warrant. Ise-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan eh. Dinala si Poquis sa Camp Crame bago iharap sa korte upang makapagpiyansa sa halagang nasa 48,000 pesos. Kabilang din sa batayan ng reklamo ang partisipasyon ni Poquis sa 2 araw na kilos protesta na ginanap noong November sa People Power Monument sa Quezon City na inorganisa ng kanyang grupong United People's Initiative o UPI. Ayon naman kay Attorney Vic Rodriguez, malinaw na mensahe ito ng pananakot, pagbusal at pagkitil sa tinig ng lahat ng kritiko. Nauna nang iniulat ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang umano'y planong pag-aresto kay Poquis na anilay bahagi ng mas malawak na hakbang laban sa mga kritiko ng administrasyon. Natapos na ng DPWH ang pagkukumpuni sa EDSA Busway sa bahagi ng Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense na parte ng EDSA Rehabilitation Project. At lumubog na bangka na may sakay na 20 pasahero na papunta ng Sombrero Island nasa git ng Philippine Coast Guard. Binuksan muli ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inner lanes ng busway mula sa northbound at southbound ng Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense. Ayon sa DPWH, nakumpleto ang pag-aspalto sa mga nasabing lugar alinsunod sa orihinal na timeline, sakto sa back to school at back to work ngayong araw. Samantala, personal na ininspeksyon kahapon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III at iba pang ahensya ng pamahalaan ang kahabaan ng EDSA na sumasailalim sa rehabilitation project. Napag-usapan ng mga ahensya na magpapatuloy ang rehabilitation works ng DPWH sa iba pang lanes, ngunit isasagawa lamang ito sa gabi hanggang alas 5 ng umaga upang manatiling passable ang kalsada. Wala ng roadworks na isinasagawa pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang sa pagbubukas ng apektadong lanes. Ligtas ang 20 pasahero ng lumubog na bangka na papunta ng Sombrero Island nitong nakaraang Biyernes, January 3. Base sa salaysay ng kapitan ng bangka, tumama umano ang bangka nila sa matigas na bagay dahilan para pasukin ng tubig ang kanilang sinakyan.
Sa tala ng PCG, 9 na katao ang nagtamo ng minor scratches habang isinasagawa ang rescue operations. Habang nasa stable na kondisyon naman ang iba pang kasama sa bangka. Sa Facebook post naman ni Batang Malaya, iginiit nito na 6 lang ang nasagip ng PCG na dumating 4 na oras matapos itong iulat, habang ang 14 sa kanila ay sinagip ng kasamahan ng boat operator, taliwas sa pahayag na inilabas ng PCG. Dismayado rin ito sa serbisyo ng boat operator na hindi man lang anya chinek ang kondisyon ng kanilang bangka bago maglayag. Sa sports balita, nanaig ang tennis rising stars na sina Alex Ayala at Nikola Jovic kontra tennis legends Venus Williams at Elina Svitolina sa women's double ng ASB Classic sa New Zealand. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Inabot ng 2 sets ang laban ng tennis rising stars at tennis legends kung saan nanalo sina Ayala at Jovic sa score na 7-6, 7-1. Seesaw battle ang first set kung saan nagpapakiramdaman pa mga manlalaro. Umabot pa sa tie break ang first set pero nakuha ito ng Young Guns. Sa second set dito na umalagwa sina Ayala para tapusin ang laban at makuha ang panalo sa unang doubles match sa ASB Classic. Ito ang unang torneo ni Ayala ngayong 2026 bago sumabak sa Australian Open. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.